Hello guys! Welcome back to my channel! At ang topic po natin, itanong mo kay Kuya John, dapat ba ang portfolio natin ay diversified or concentrated? Welcome back! Ayan, itanong mo kay Kuya John, kailangan bang diversified ang aking portfolio o concentrated? Sasagutin po natin. No, okay. Ganito po para madali nating maintindihan. I-assume po natin na meron tayong bolang kristal at nakikita po natin ng future. At alam natin kung gaano kalaki ang ire-returns ng bawat stock no, na bibilhin po natin. Iisipin natin, mahuhulaan natin ng tama po, no? At assume na lang po natin na 10 yung stock po sa buong stock market po natin, no? Okay. So, i-arrange po natin itong 10 stocks na to from highest to lowest returns. Hindi mo magkakaparehas ang returns po niyan. Magkakaibang kumpanya yan, magkakaibang sitwasyon, no? Magkakaibang nangyayari po dyan. Hindi po pare-parehas, no? So, i-arrange po natin from top to bottom. Some stocks po will do very well. Maganda ang returns at napakalaki. May mga stocks po na pangit at negative po ang magiging returns po natin. At marami pong stocks ay nasa gitna, around average lang po ang ibibigay po sa atin. Yan po ang nature ng mundo. Ang tawag nga po nila dyan yung mga distribution no, sa statistics. Yung mga normal distribution, Poisson distribution, yung mga ganyan-ganyan pong bagay po, no? So, nagdi-distribute po yan sa iba't ibang klase ng returns. Mataas, average, lugi, ganon, no? Okay. Ngayon, pag nahulaan mo yung top 3 na malaki, ang returns na nahulaan mo, gamit ang iyong kristal na bola, edi ang galing! Ang laki-laki ng returns mo. So, example po dito, kung ang nadali mo dito, yung nagbibigay ng 30%, 25%, 20%, edi ang ganda! No, ang laki-laki ng returns mo at ikaw ang pinakamalaki ang nakuhang return sa buong stock market. Maliwanag po ba yan? Yan ang advantage ng concentrated stocks, no? Kasi kung konti ang stocks na hawak mo, halimbawa 3 lang yung hawak mo at nadali mo pa yung pinaka-the best ang nadali mo, ang laki-laki ng kita mo pag tama ka. Yan ang advantage ng concentrated. Pag tama ka, possible na ang laki ng kita mo. Okay, ngayon, paano naman pag mali ka? Paano pag yung bottom 3 ang nahulaan mo, mali, 3 lang ang pinili mong stocks, yung bottom 3 pa, at yung mga negative pa, boom! Yun, iyak ka. Luhaan ka ngayon. Okay, no? So, ganun po ang concentrated stocks. Ganun po ang nature po niya. Mataas po yung potential na returns mo kasi concentrated kay. Konting-konti lang ang binibili mo. Pero mas mataas po ang risk po natin kapag tayo po ay nagkamali sa ating pagpili. No, ngayon, kapag diversified ang portfolio mo, the more stocks you buy, mas malaki yung binili mong marami kang biniling stocks, no? Nai-spread out ang risk mo, no? Kapag meron kang mali, no? Kasi pag may mali kasi yung stock pick, no? Pwede po yung buhatin ng ibang stocks sa portfolio mo. Pwede po siyang buhatin, no? Sabi nga, more entry, mas marami kang entry, mas less ang chances of losing. But this comes with a cost. May cost po ito. No? Kasi tingnan po ninyo ang mga returns na nakikita po natin no? Sa table po na ito. Pag lahat po yan ay binili mo, yung 10 stocks po na yan, ang kalalabasan po natin, ang returns po natin dito ay nasa bandang gitna po. No? Nasa bandang 8% lang po. Ganun po no? Bababa po kasi ang returns mo. No? Kasi aside from the magagandang stocks, yung mga top na stocks, no? Na nabili mo, ganun po, mahahaluan po yan ng mga average at mahahaluan din po yan ng mga pangit sa dami ng ibinili po natin. Yun po ang ganyan po yan. And guys, no, gusto ko na pong idagdag po sa inyo, no, statistically, no, sa pagkakaalala ko, sa tinuro po ng statistics professor ko nung college, no, kung hindi po ako nagkakamali, ngayon kung mali po ako, ay wag niyo po akong isumbong, baka habulin po ako ng pat-pat po niyan. Pero sa pagkakatanda ko po, no, out of 300 stocks, no, kung 25 to 30 ang hawak mo, masyado na po marami po yun, no? Masyado na pong correlated po yan sa buong market. So, in my opinion, kung 20 to 25 to 30 stocks ang hawak mo, halos parehas na po ang return mo sa buong market. It's as if
you already own the whole market. So bakit ko nasabing gano'n, no? Think about presidential survey. So may mga survey po ng president, di po ba? May survey ng senator kapag eleksyon. Mapapansin niyo po ba, ang liit-liit lang ng sample po nila. Ilan libo lang po ang sinesurvey po ng mga yan, no? Out of millions and millions of voters, no, sa bansa po natin. And yet, ang taas po ng accuracy po ng mga survey. Grabe po ang accuracy po niyan. Kung ano minsan, lalo na sa presidente. Pag president, kung ano talaga yung order ng survey, madalas yung talaga ang lumalabas po, no? Konting-konti lang yung variation po niyan. Usually, hindi doon sa nananalo eh. Doon sa mga last place po nagkakamali po yan eh, no? Pero ganun po kasi, no? Hindi, pag malaki yung sample mo, malamang po yun na rin eh. Madadali mo na yung pulso ng buong market po. Ganun po, no? So, yun po para mas madali nyo maintindihan yung ibig ko po sabihin statistically, no? Ngayon, maaari naman kasi, no? Maaari po. Posible pa rin po. Posible po yan, no? Na you can beat po, no, yung market or mabit mo po yung index po natin, yung PSEI, no? Na marami kang stocks na hawak na 25 to 30. Maybe may tweaking kang ginagawa. I don't know kung anong tweaking ang ginagawa mo. Maaari din naman, no, may timing ka, no, kung kailan ka nag-aayos ng portfolio mo, kailan ka nagtitrain, kailan ka nag-a-add, yung mga ganyan. Maaari. Pero in my opinion lang po, hindi po magiging malayo ang difference po niyan from the performance of the whole market. As far as I could understand, no? Yung math na natutunan ko nung college po, no? Ayan. And may iba po nagtatanong po sa inyo, bakit Kuya John, may kilala naman ako, ang laki ng portfolio niya, at dami-dami niyang stocks, around 30, 40, 50 ang stocks niya, pero outperform niya yung index, no? Okay, ang sagot ko po dyan, baka po kasi mali yung index na ginagamit po niya. Baka mali po kasi yung benchmark na ginagamit niya, kaya malayo yung performance po niya, no? Halimbawa po, kung kayo po ay nagdi-dividend investing, no? Tapos ang benchmark ninyo ay yung Philippine Stock Index, PSEI, hindi po tama po yun. Kasi doon po sa PSEI na index po, hindi po nila kino-consider po kasi yung natatanggap po sa dividends. Ganun po yun. So, mas accurate po, no, kung you are into dividend investing and nire-reinvest mo yung dividends mo, mas accurate kung kino-compare mo yung performance mo dito po sa tinatawag na PSEI, Total Return Index. Kasi dito sa Total Return Index ay kino-consider po nila na nire-reinvest mo po ang iyong dividends. Ayun po. Kaya makita niyo po dito talaga habang tumatagal po, pag nire-reinvest mo yung dividends, nakikita nyo yung graph, although maliit po yan. I-google nyo na lang po itong PSEI TRI, no? Makikita nyo po talaga, lumalayo po talaga yan. Lumilis po at iniiwan po niya ng index. Kasi yung index, syempre, ina-assume po nila hindi mo nire-reinvest yung dividends. Pero dito, nire-reinvest mo po, no? Ayan. So, in summary, pag concentrated ka, high returns, no? Pero mataas din ang risk. Pag diversified ka, nasa average po ang returns mo, pero mababa naman po ang risk po natin. And natutweak po yan ng konti na nag-i-improve po ang ating returns when we reinvest our dividends, and siguro may mga konti kang hack sa iyong portfolio management, maaari rin naman po, no? Okay, so babalik po ako sa tanong. Pagkatapos ko pong i-explain ng pros and cons ng diversified versus concentrated, ang tanong, dapat ba concentrated ako or diversified? Okay guys, no? Please take a moment. Wag po kayo ma-offend, pero napakasimple lang po ng sagot niyan. Again, wag po kayo ma-offend. Ito po ang sagot ko po dyan, no? Pag kailangan mo pang itanong kung dapat ka bang concentrated or diversified, hindi ka po para sa concentrated portfolio, no? Diversified ka dapat. Yun po ang sagot niya. Napakadali lang po ng test po niya. Kung kailangan mo pang itanong. Kasi ang mga taong nagko-concentrate, sigurado sila na yun ang gusto po nila, no? So kung kailangan mo pang itanong, diversified ka po dapat. And for most retail investor katulad po natin, you and me, 99.9% parang sabon po ng Safeguard na kills 99.9% of bacteria. Dapat po diversified po tayong lahat. Halos lahat po sa atin. Konting-konti lang po dapat sa atin ang nag-concentrated portfolio, no? Ang concentrated portfolio po ay parang po sa mga tao na sobrang passionate po sa kanilang stock investing, and then they don't mind the risk in pursuit of their
passion, no? Parang po si Warren Buffett, yan na ang buhay ni Warren Buffett, eh. Ikaw ba yan ba? Yan na ba ang buhay mo, no? So, mahirap pong i-compare, no? Yun lang naman po. And additional notes lang po, no? Don't forget to diversify in different asset classes. No? Hindi lang po yung sinasabi mo, bonds, MP2, ganyan-ganyan, no? I-consider nyo rin po yung physical na asset. Meron kang physical na asset. Halimbawa, no? Meron kang paupahang apartment, mga ganyan-ganyan. Importante din po yun, may mga real estate ka, o kung ano mang mga bagay na physical na hawakan mo po talaga, hindi lang po electronic. At yun lang po, daldalan natin, hindi po ito financial advice, hindi po ito investing advice, daldalan lang po ito ng mga magkakaibigan sa YouTube. Makibasa na lang po mga disclaimer po natin. Ayan, like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. God bless po. To God be the glory. Bye!